Hideout. Po ang inyong mga Biblia sa Gawa chapter 2 verse 41 to 47. Kaya't ang mga tumanggap ng kanyang salita ay binautismuhan at nadagdaga ng araw na iyon ang mga 3,000 kaluluwa. Nanatili silang matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsama-sama sa pagputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Ang pagkakaisa ng mga mananampalataya, verse 43. Dumating ang takot sa bawat tao at maraming kababalagan at tanda ang nangyayari sa pamamagitan ng mga apostol. Verse 47. At ang lahat ng mga nananampalataya ay magkakasama at ang kanilang ari-arian ay para sa lahat. Verse 45. Pinagbili nila ang kanilang mga ari-arian at mga kayamanan at ipinamahagi sa lahat ayon sa pangangailangan ng mga bawat isa. Verse 46. At araw-araw habang sila'y magkakasama sa templo, sila'y nagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsasalo-salo na may galak at tapat na puso. Verse 47. Nagpupuri sa Diyos at nagtatamo ng lugod sa lahat ng tao at idinaragdag sa kanila ang Panginoon araw-araw ang mga naliligtas. Salamat sa salita ng Diyos. Yan. So, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Yan, good afternoon. Gising pa ba? Yan, dahil pipiroton pa, no? So, sige, batiin mo naman yung katabi mo na maganda ka. Gwapo ka ngayon. Mas gwapo, mas maganda. Lagi daw lugi si Pastor, wala man kataning. Ayan, so, since nasa tayo, kahit wala tayong series, alam nyo, na may kami si Lord, kahit wala tayong series sa preaching, pero ang mga preaching iumanggilin ang mga nagsasabi sa tuwa ni Lord. Anyway, salamat sa Panginoon for this privilege. Tunay nga na napakasarap kayo magpuri kay Lord. Yung sabi doon na buong laman ng puso natin ay mamalagi kay Lord. Sabi ni David, one thing that I've desired. Sabi noon, isa lang daw ang desire ni David is to dwell in the house of the Lord all the days of my life. So, forever. Ibig sabihin, pag na kay Lord ka kasi, kapag once na nagpupuri ka, and then ibinibigkas mo yung mga attributes ng Lord, kung ano yung mga ginawa niya sa buhay mo, kumbaga di mo mararamdaman kung ano yung nararamdaman mong problema sa mundong ito Pero kapag na kay Lord ka kasi, nagpupuri ka, and inaalala mo kung gaano siya kabuti, walang-wala lahat ng mga naranasan natin. So it gives us comfort, though hindi naman talaga yun yung primary na layunin natin kung bakit tayo nag-worship. Ang primary layunin natin is to worship the Lord. Pero pag nag-worship kasi tayo kay Lord, tapos yung presence niya na nararamdaman natin, it gives us comfort and joy. So nagpapasalamat ako sa Lord dahil sa pagkakataong ito na nagkasama-sama muli tayo mga kapatid. Doon sa binasa ni Uno, sabi ko nga dapat verse 42, pero sinabi ko na yung verse 41. Ang context nito, alam naman natin na ang Acts chapter 2 is the birth of the church. Ito yung pasimula na magkakaroon na ng church, magkakaroon ng term na church. So Old Testament kasi wala pong church. Alam naman natin kasi di ko alam, sakto to sa mga pinag-aaralan namin sa discipleship class. Nasa ecclesia tayo, ecclesiology, the doctrine of the church. Now, ang word kasi na church is ecclesia, which means the assembly. Lahat ng mga nananampalataya kay Kristo
is part of the church. Kaya tayo lahat ay church, not a building. Sa Old Testament, wala pa pong church. Na-build ang church or na-birth ang church is nung time ng Pentecost. Nung time na takot yung mga disipulo sa mga disipulo ni Kristo kasi wala na si Kristo makita sa langit. And then sabi ng Panginoon, antayin ninyo yung kapangyarihan na ibibigay ko sa inyo na banal na Espiritu. So nung dumating yung banal na Espiritu through tongues of fire, iba po yung yung ibang fire, tongues of fire ang description ng Bible, it refers to Holy Spirit. Doon nagsimula na tumindog, diba? Tumindig talaga etong si Pedro at ipinahayag ang mabuting balita. Ipinahayag from creation hanggang sa salvation. Yun yung the way kung paano sinda mag-evangelize. And nung nandito si Pastor Mac, doon ko lang nalaman na ang way of evangelism pala ng Southern Baptist is from creation to salvation. So kasi nasanay tayo na one verse evangelism. Anyway, so doon nung tumayo sila, time of Pentecost yun, iba-iba yung mga lingwahe, hanggang sa naintindihan nila, nag-speak in tongues sila, lingwahe, hindi po gibberish, naintindihan nila yon. Hanggang sa pinaliwanag ni Pedro, na itong si Kristo ay namatay sa cross para sa kanila, nabagabaga kanilang kalooban, at sinabi nila, paano ngayon? Ano ang dapat namin gawin? Sabi ni Pedro, pagsisiyan ninyo talikuran ng inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa ngalan ni Yesu Kristo upang kayo'y patawarin at tatanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu. At doon, sabi doon, meron siyang na-evangelize na 3,000. And that 3,000 na pwera pa yung mga babae, pwera pa yung mga aki, doon nagsimulang na-build yung church. Doon nagsimulang ma-build ang church. Now, noong tumanggap ako kay Lord, actually, hindi pa noon pastor si Pastor Ronnie, kaya kung ilang taon na akong Christian, ganun na rin taon si Pastor Ronnie na katagal na naging pastor. So, 2013. 2013. Hindi pa po official church yung nasa baba. Anong tawag dito? Outreach pa lang po. So, hindi pa siya official church, ibig sabihin, may worship service na pero hindi pa siya official church. So, noong noong nakakilala ko kay Lord, gabi po yung, kasi sabi ko, ilalaan ko na yung sarili ko sa gawain sa Panginoon. Kasi syempre, ilang taon mong ginugol ang sarili mo sa paggawa ng mga kalokohan, tapos babalik ka pa, hindi ka pa ba nagsasawa dyan? Ang dala lang sa'yo ng mga kalokohan mo, mga negative lang naman, magkailang ka, mawawala sa iyo yung lahat ng bagay, Ang worst thing is impyerno pa ang pupuntahan mo. Kaya nung nakilala ko si Lord, grabe yung changes ng life sa buhay ko. Pagpasok ko pa lang sa simbahan, alala ko pa po noon kung sino yung nag-worship lead, ang kanta po noon, Nothing is Impossible. Alam ko po yan kasi very unforgettable moment. Tapos noong naintindihan na namin, hindi pa pala to church. Then okay, hindi pa siya official. Pero in turn, church na talaga siya. Kasi kung sino man ang kumilala kay Lord is a part of the church. So we are one body. Ngayon, noong lagi kong ka-fellowship noon si mga kabataan. Si Bro Randy, si Bro Tong. Alam niyo po ba, ang dami namin pangarap sa church. Ang dami namin. Minsan si Brother Juni, pag dumarating po yan sa trabaho, aligat na sali sa trabaho, nangangarap kami ng simbahan. Sabi namin, sana balang araw, etong church hall natin, maging second floor, sa ilalim may function hall, yung nakikita mo sa mga ibang mga mayayaman na churches. Ang dami namin pangarap, ang dami namin, ganito yung mga instrument. Napakasarap, tapos tinitingnan namin sarili namin, eto na tayo. Di ba? 10 years from now, 5 years from now, eto na yung ginagawa natin kay Lord. Alam niyo yun, yung ganong senaryo. Kasi ito pag naintindihan mo kasi na nakakilala ka kay Lord, may pangarap ka eh. Tayo lahat may pangarap tayo sa secular, pangarap natin. Pero meron din pa tayong pangarap sa spiritual. Mas pinapabigyan pa na ba natin ng halaga ang spiritual kaysa sa secular? Nangangarap tayong maging mayaman, nangangarap tayong maging engineer, maging doktor, pero pinapangarap ba natin na someday, 5 years from now, preacher na rin ako,
Maraming ganon. So dami namin pangarap. And isa sa pinangapangarap namin is yung makita namin na maraming mga taong makakilala kay Lord. Lagi namin nagkikwentuhan sa sila Brother Jeff, sila sabi ko sana, ano kaya ang experience kung lahat ng tao sa Bigaa Kristiyano? Yung tipong katulad nito, 3,000 nagpabaptize. Alam niyo yun? Grabe Pero iniisip ko, ganun pala talaga dapat Katulad ng nandito, meron pala tayong pwedeng gawing batayan para mangyari na yung pangarap natin na ang simbahan na Heirs of God Christian Ministry ay maging mabunga. Na ang church ay magkaroon ng effective ministry. 'Di ba? Magkaroon ng mabungang iglesia So kaya yan po ang pag-uusapan natin. Tingnan natin dito ang title ng topic. Actually English po ang preaching ko. Pero dahil nga challenge ako ni Ron kanina, sabi Tagalog daw. Actually matagal na siya nagsasabing Tagalog. Sabi ko ang hirap ay maghanap ng word na appropriate sa preaching. Pero praise God pa rin kasi nagawa naman ang solusyon, nalo sa tanungan, sa Tagalog, So yan po ang ating pag-usapan, mabungang iglesia. Ayan, mabungang iglesia. So, let us pray po muna. Panginoon, kami po ay lumalapit sa iyong paanan as a church, as a chosen na pinili mo, Panginoon, ikaw ay namatay para sa iglesia specifically. Thank you so much, Lord God, for that blessing. Even though na hindi kami deserving, hindi kami karapat-dapat, pero minahal mo po kami, Panginoon. Kaya sa oras na ito, hayaan mo na maitanim sa puso namin, magkaroon kami ng desire, na magkaroon kami ng pangarap sa iglesia, na ito man na kami, Panginoon, ay magkaroon ng desire na magpagamit sa iyo at magkaroon ng desire na dumami ang mga mananampalataya dito sa lugar na ito. Thank you so much, Lord. Help us to understand your word na maging gabay po namin ito kung paano ang dapat namin gawin para ang iglesyang ito ay maging mabunga. Sa iyo namin ipinagkakatiwala ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ayan, mabungang iglesia. So, si Kristo po noon, napakaano po yan Ang gusto ko lang sabihin ang ating layunin as kung bakit ka pinili ng Diyos, unang-una, sabi ko nga nag-uuron kami sa ecclesiology, the work of Christ, the work of the church. Ang work ng church outside ng church is to evangelize. Ibig sabihin, ang kung bakit nandito pa tayo sa mundong ito, bakit inilaw pa ng Lord na magkaroon ng church sa Bigaa is to evangelize sa loob, sa labas, Pero ano yung purpose naman ng church sa loob ng iglesia? Siyempre marami po ngayon. Una-una sa lahat is to worship the Lord. To bring, ibig sabihin, para magbigay ng kaluguran sa ating Panginoon. Napakasarap po, sa isang Kristiyano na mabigyan mong lugod ang ating Panginoon. Napakasarap po hindi naman iniisip natin na maging maayos ang pakiramdam natin, pero again, ang ating priority, magbigay ng kaluguran sa Panginoon, pero in return, hinahayaan ng Panginoon na maranasan natin yung kagalakan na nakagalakan niya. Inahatian tayo ng kagalakan, and that joy that comes from the Lord is our strength. So ayun, isa sa pagbibigay ng kaluguran sa ating Panginoon ay yung bunga. Sabi doon, nung Panginoon ay nagugutom, umanap siya ng bunga doon sa puno ng igos. Mayabong, ibig sabihin na ang daming mga dahon, pero ni isa walang bunga. Kaya ang ginawa ng Panginoon, dahil gutom siya, sinumpa niya. Alam mo, may isang nakakatawang amo kami nila Kwedong sa Sorsogon, yun daw po, ang ibig sabihin daw noon, nung gutom si Kristo, tapos sinumpa niya daw yung puno ng igos, tapos namatay yung puno ng igos, sibang daw po yato. Doon daw po yung origin ng sibang. But anyway, hindi po yung sibang, hindi porkit gutom si Kristo. Hindi, hinahanapan ng bunga. Now, kapag ang Panginoon ay nakahanap ng bunga sa isang puno, grabe po yung, ibig sabihin, nasasatisfy ang Panginoon. Pero kapag walang bunga, susumpain. Unti-unting mamamatay. Sana church ang ating sarili, ang ating church, hindi lang mayabong, hindi lang maraming programa sa loob ng simbahan, but kahit na konti lang ang programa, kahit konti lang ang dahon, pero hitik sa bunga.
Ano? So, ayan. Tingnan natin dito, doon, ito na yung 3,000 mga tao ang nailigtas. Ngayon, tingnan natin dito, ang ating question, ano ang mga katangian ng isang mabungang iglesia? Now, hopefully, ito po ay maging maging gabay at makatulong po sa atin. Though it is a basic, it is not doctrinal actually, it is practical. And alam na natin ito, basic na natin ito, mga kapatid. Pero minsan nakakalimutan kasi natin eh. Minsan nakakalimutan natin yung mga basic dahil sa mga nangyayari sa ating mga panghihina. Sobra-sobra na yung mga problemang dumarating sa atin dahil doon nakakalimutan na natin yung basic. Ano ba yung mga katangian ng isang mabungang iglesia? Una, sila ay may dedikasyon. Sabi doon, sa English kasi ang points ko diyan, they are devoted, 'di ba? Devoted po sila. Sabi ko ayoko naman islagay yung devoto parang naman doon. parang tawag dito Black Nazarene ang style. Sabi dito sa verse 42, basahin ko muna sa verse 41. Sabi dito, kaya ang mga naniwala sa ipinangaral niya ay nagpabautismo at nadagdagan ang mga alagad ng may 3,000 katao ng araw na iyon. Na-build in church. Verse 42, ito yung kanilang ginawa. Ayan, dito na lang tayo. Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. In English, they devote themselves to the apostles' teaching. Hindi lang sa apostle teaching, to the fellowship. They devoted themselves to the apostles' teaching, to fellowship, to the breaking of the bread, and to prayer. Now, para tayo magkaroon ng isang mabungang iglesia, kailangan meron tayong dedikasyon na matuto ng salita ng ating Panginoon. Marami pong mga nakikita ko sa Facebook, minsan nakakainis eh. Ulit-ulit ang makikita mo sa reels, pag nag-relax ka ba, pag nasa empty box baga ang mga lalaki, gusto lang mag-scroll. Lagi pinagdidebatihan, diploma o diskarte. Diba? Ganyan Alam niyo po ba mga kapatid, bago ka magkaroon ng bunga, kailangan mong matuto. Kailangan mong magkaroon ng dedikasyon na matuto bago ka magkaroon ng bunga. Now, bakit ka nag-aaral? Para mag-gain ng knowledge, para mag-gain ng skills, para magkaroon ka ng diskarte. Yung dalawang yan importante. Now, another thing is, paano ka matututong mag-drive kung hindi ka papasok sa driving school, driving lesson, tama? Kung walang magtuturo sa iyo, ibig sabihin nagsisimula ang skills sa knowledge. And then yung knowledge na yun, in a practical way, kaya magagamit mo siya, kaya magkakaroon ng bunga. Ganon din yan sa atin mga kapatid. Hindi ka magkakaroon ng bunga, hindi magbubunga ang simbahan kung walang dedikasyon sa pag-aaral ng salita ng Panginoon. When I say dedication, when I say devoted, hindi lang po inside ng church, hindi lang po gawain sa loob ng iglesia, but personal na pag-aaral ng salita ng Panginoon. Wag, hindi yung katulad na kapag nandito sa church, mag-discipleship class or magba-Bible school, and after that, paka-uwi sa bahay, nag-take note man ko pero yung take note hindi man tigbabasa. Yung ganun yung natin minsan Mga kapatid, magsisimula ang mabungang iglesia, magkaroon ng bunga ang isang iglesia kapag tayo ay dedicated sa turo ng mga apostol, sa salita ng ating Panginoon. If you abide in me and in my word, magkakaroon kayo ng bunga, sabi ng Panginoon. Kapag tayo ay konektado at manatili sa salita ng ating Panginoon, yan po ang magiging gabay natin. Yan po ang magbibigay sa atin ng skills. Kahit nasabihin na natin, magiging kong skills, ang magdadangog man sana ako. Mga kapatid, kung patuloy kayong nag-attend ng discipleship class at talagang ninanamnam niyo ito, maiintindihan po ninyo
na sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon, matututo tayo ng iba't ibang mga bagay para gawin ang mga pinapagawa sa atin ng ating Panginoon. So kailangan devoted tayo, may dedikasyon sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Sabi pa dito, sige, ano nga doon ulit sa Tagalog-English, sa verse 42, Kuya Ron. Ayan. Sabi dito, pangalawa, to fellowship. Sabi sa Tagalog, magsama-sama bilang magkakapatid. Now, another thing, dedication sa atin ay magkaroon tayo ng fellowship. Kapatid, kapag nag-aaral ka ng salita ng Panginoon and you understand the Word of God, ganun na lang din ang iyong desire na makipag-fellowship. Wala pong Kristiyano na walang church. Ito yung sinabi ko sa discipleship class. Alam mo nga, devoted ka sa salita ng Panginoon, may dedikasyon ka sa pag-aaral ng salita ng Panginoon, pero meron po kasi akong kilala ganyan. Ang dami niya, kahit mga terminology, mga theological term, alam niya. Minsan nga nakakatakot kausap kasi baka dibatiin ako baka mapangmali ako ng sabi, baka i-correct ako, nakakatakot. Ganon, iniiwan ko na lang. Ngayon, tinanong namin, saan ka church? Wala akong church. May something na mali kapag ang isang tao may alam sa salita ng Panginoon tapos wala sa church. Napakadaming iglesia sa Albay. Pero bakit wala kang local church? Isa po yung questionable. Now, wala pong Kristiyanong namumuhay na solo. Sabihin naman natin na malago ka sa pananampalataya, malago ka sa salita ng Panginoon, alam mo ang salita ng Panginoon, pero kapag once na ina-isolate mo ang iyong sarili sa church, unti-unti kang manlalamig, unti-unti kang manghihina hanggang sa mawala ka sa simbahan, mawala ka sa church. Diyan ang nangyari sa karamihan. Kung bakit parang feeling mo wala nang purpose ang buhay mo, parang feeling mo na hindi ka na nagkakaroon ng bunga, it is just because in-isolate mo ang iyong sarili at hindi ka naging dedicated sa fellowship. Every time na may fellowship, wala ka. Every time na may gawain, wala ka. Paano ka makakapagkakaroon ng bunga? Kasi hindi ka connected. Hindi ka connected sa body of Christ. So dapat, sabi dito, dedicated. Napaka-basic, Pastor, alam ko na yan. Dedicated sa fellowship. Ano pa? The breaking of the bread. Sabi dito, magsama-sama, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay. Hindi po ito literally na Lord's Supper. Hindi po ito literally na Lord's Supper. Fellowship too. Ang pinaka-paboritong fellowship ng mga Kristiyano, eating fellowship. Kapag maraming handaan, ang daming uma-attend. Minsan, alam mo, nakakalungkot. Alam nyo, maganda kasi tignan. Naalala ko po noon, nung nagsisimula po tayo, Heirs of God, ang bunga natin. Napakabunga na. Sabi doon, talagang naranasan natin ito na sa verse 47, sabi dito, bawat araw idinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga naligtas. Nararanasan natin yan. Bakit? Kasi devoted tayo sa Word of God, devoted sa fellowship, devoted sa eating fellowship. Ayaw mo yung pagsasalo-salo. Alam niyo po ba mga kapatid, napakadaming uma-attend. Pag umaga ang worship, kasi pagdating ng tanghali may pagkain. Pero noong nawala na yung ganong culture, para na po tayong dati. Napakatapos ng worship service, uuwi na kagad. Nagmamadaling umuwi. Nako. So, ibig sabihin, i-devote natin ang ating sarili sa fellowship. Noong nagsimula akong Kristiyano, ito alam ng mga karamihan to Lagi kami nasa simbahan, sa totoo lang, kasi gusto namin lagi magkaroon ng fellowship. Hindi man tawag dito, hindi man siya tawag dito formal fellowship.
Punta kami sa bahay ng kapatid, punta kami kala Bro Jeff, punta kami kala Bro Tong, punta kami sa church. Yun lang naman ang namin eh. Kasi extended church yung mga bahay-bahay. Punta sa bahay namin, pwede din. Kasi medyo kilala na sila ng aso doon. So, talagang fellowship. Ibig sabihin, they devoted. Importante po ang fellowship. Kasi sometimes, nakakapag-encourage natin sa kapatiran natin ang natin eh. Pag solo ka kasi, pag ina-isolate mo ang iyong sarili, yung problema mong pinagdaraanan mo na nagkakos sa'yo para manghina ka sa pananampalataya, kapag wala ka pong kasama, mas lalo ka pong madadown. Pero kapag kasama mo ang kakristyanuhan, kahit may problema ka, kahit hindi mo i-share yung problema mo, nagbibigay sa'yo ng encouragement eh. Iba kasi yung vessel ng Panginoon. Na kapag nakasama mo ang isang taong puspos ng Banal na Espiritu, mapipil mo talaga na marirelieve ka sa mga nararanasan mo. So fellowship and then prayer. They devoted themselves to prayer. Mga kapatid, hindi magkakaroon ng mabungang simbahan kung ang simbahan ay hindi nananalangin. It is basic, tama? Pero minsan, hindi natin nagagawa. How many times sa isang araw, tayo nananalangin? Umaga, tanghali, gabi, pamahawan, pangutuhan, pamanggihan, minsan thank you Lord na lang. Nananalangin lang tayo ng medyo mahaba-haba kapag prayer meeting, kung minsan tulog pa. Paano tayo magkakaroon ng mabungang iglesia? Mga kapatid, yung mga prayer concern ba ng church, pinagpipray pa ba natin personally sa bahay natin? Napaka-simple naman ang preaching na to. Napaka-basic. Pero minsan nawawala kasi tayo eh. Minsan kasi yun ang nakakaligtaan natin eh. We are very, very busy sa mga bagay na non-essential, pero yung pinaka-importante mga bagay, nakakalimutan na natin. Teaching the Word of God, studying the Word of God, fellowshipping, prayer, yan ang nawawala po eh. So, let's enhance this kind of attitude, itong mga ganitong kalikasan, para magkaroon tayo ng mabungang iglesia. Ngayon, sabi dito sa verse 43, dahil sa maraming himala at kababalagang ginawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Now, ito din ang po ang gusto ko po sa inyo. Marami po silang ginawang signs and wonders. And specifically lang po yun para sa kanila. Kasi ganun po yung kanilang kultura. Pero sa atin po, ang sa atin, ang pinakahimala na nangyayari sa atin ay mabago ang buhay ng isang tao. Mabago ang isang buhay. Now, ang gusto ko lang emphasize dito, kapag ikaw ay part ng church, kapag ikaw ay pinili na ng Panginoon, meron kang gift. Meron kang gift na pwede mong magamit for His glory. Para ibig sabihin, makilala ng ibang mga tao si Kristo. Magkaroon sila ng takot sa ating Panginoon. Noong nag-discipleship class po kami, kasi gusto ko kasi mostly kasi kabataan eh. Sabi ko practically, gusto kong makita nila na ang nila ability. Sabi ko, magkaroon kayo ng pagmumuni-muni, mga skills, yung mga kakayanan ninyo na pwede nyong i-contribute sa church for God's glory. Maraming sumagot. Yung iba, approachable po ako, pastor. Kaya ako yung laging usher. Yung iba, si Bro Mel sabi, example ko si Bro Mel, marunong naman si Bro Mel mag-Bible study kasi Bible study leader si Bro Mel eh. Pero mas effective siya sa service. Pinapagamit ang mga simpleng bagay ba? Mga simpleng bagay. Mga kapatid, meron kang skills, pero kapag hindi mo ginamit yan, kukunin yan sa iyo ng Panginoon. Kapag ang isang bagay, sabihin na natin, may skills ka man, pero wala ka sa church, wala ka rin magagawa. Kung ang kamay, putol, hindi naman yan magagamit, tama?
So kapag wala ka sa simbahan, kapag wala ka sa church, kapag hindi mo yan ginagamit sa church, unti-unti kang mawawala. Unti-unti yung aalisin sa'yo ng Panginoon. Kaya yung mga nagpapagamit sa Panginoon, mas lalo pang nagiging multi-gifted. Dahil sabi ng Panginoon, totoo po, sinabi ng Bible. Hangal ka, sabi doon. Alam mo na palang mahigpit ako. Tapos hindi mo man lamang yan itinago na lang sa bangko, imbis na sana mag-interest pa. Yang konti nasa sayo kukunin. At yung konti na yan ay ibibigay sa mayroon pa. Kaya pala, yung mga taong nagpapagamit sa Panginoon, nagiging multi-talented, multi-gifted, it is because, kasi nagpapagamit sila sa Panginoon. Kaya huwag tayo magtataka at huwag natin kakainggitan ang mga kapatid natin na nagiging mabunga kasi nagpapagamit sila sa Panginoon. Kaya ngayon, kung gusto mo maging mabunga ka sa pananampalataya mo sa Panginoon, sa gawain sa Panginoon, magpagamit ka kay Lord. Magpagamit ka sa ating Panginoon. So yan po yun. Dapat, sabi dito, magkaroon ng dedikasyon. Devoted. Di ba? Devoted. Isipin natin yung mga non-Christian kung paano sila nagiging devoto sa kay Nugnog. Di ba? Kung paano sila nagiging devoto. Minsan, may mga nauubaan pa. Yung iba minsan, di ba? Nadidiskwido pa, nadidismayo pa, nauhulog. Tama? Grabe yung dedication nila, yung devote. Pero tayo mga Kristiyano, porket naranasan natin yung comfort ng Lord, gusto natin comfort na lang lagi. Mga kapatid, pag time na tayo ay iuga ka na magbasa ng Bible, and that is the time na kailangan mo magbasa ng Bible, you need to discipline yourself. Ano yung mga bagay na ibinigay sa iyo ng Lord na kakayanan mo? Ang tanong, nagagamit mo ba yan kay Lord? What is your ministry in the church? Ano na kaya ang ministry mo sa loob ng iglesia? Ano? So, mga kapatid, kailangan natin ng mga bagay na yan para magkaroon ng isang mabungang iglesia. Pangalawa, ano ba yung mga katangian or mga ginagawa ng isang mabungang iglesia? Sabi dito, sila po ay nagmamahalan. Ha? Sige nga, sabi mo nga sa katabi mo, mahal kita. Yeah, I love you. Logi, sumara agoma, no? Pero sa mga kabataan, kamamaya, ibang klaseng I love you yan, ha? Ano? Nagmamahalan. Tinan mo ako paano sila nagmamahalan, ha? Tinan mo. Sabi dito, nagsama-sama ang lahat ng sumasampalataya at ang kanilang mga ari-arian ay tinuturing na para sa lahat. Paki-flash nga, Kuya Ron, sa screen. Sabi dito sa verse 44. Wala? Sige. Sabi dito, nagsasama-sama ang lahat ng sumasampalataya. Take note, ha? Wala pong nananampalataya na isolated. Di ba? Nagsama-sama po silang lahat na mananampalataya at ang kanilang ari-arian ay itinuturing na para sa lahat. Ganun po sila magmahalan. Kung ano ang iyo, kung ano ang akin, sa iyo. Kung anong sa iyo, akin. Bakit? Kasi meron pong mga Kristiyano po noon na mga balo. Walang anak. So basically, ang kanilang culture, kapag ang isang tao, kapag ang isang babae ay namatay yung kanyang asawa, balo na siya, ang magsasalo sa kanya yung panganay. Kapag wala na yung panganay, ang magsasalo sa kanya yung pangalawa. Pero pag wala na talaga, wala na. Ang ginagawa ng mga balo na wala na talagang support, at wala na kasi kanya yung mga anak, ang ginagawa nila, kapag anihan, yung mga nag-aani, maghihiwan ng konti para sa mga balo na po yun. Ngayon, nung nagkaroon ng church, ito ang kinagandahan ng simbahan. Kung ano yung pangangailangan ng kapatiran, ibinibigay. Ganun po sila magmahalan. Naalala ko po yung kwento ni sa post office, Pasko, yung matanda, yung matanda na meron po siyang sabihin na natin 10,000. Yung panghanda niya sa Noche Buena, may 10,000 siya. Darating yung kanyang mga anak, darating yung kanyang mga apo. Grabe, 10,000 okay na yun. So, yun na lang yung last money niya. Ang problema, yung 10,000 nawala. Nawara niya sa 10,000. So, namundo siya. Pero yung lola mahilig magsulat.
Alam niyo po ba, nagsulat siya, Dear God, God, talagang si God ang naka-address. Dear God, may 10,000 po sana ako kaso nawala pang Noche Buena ko po sana yon. Di inilahad niya lahat ng kanyang damdamin doon. Tapos ipinadala niya sa post office. Nung tumanggap ng post office, return to the sender. Binasa niya. Oy, grabe nakakaawa naman si Lola. Bata ngayon mapasko. Magpapasko pa naman. Yung 10,000 na pang Noche Buena niya nawala. Kaya ang ginawa, dahil sa kabaitan ng mga nagtatrabaho sa post office, nag-ambagan silang lahat. Nagsama-sama sila, nag-ambagan sila. Pero ang naano lang, 8,000. 8,000. Sabi niya, pwede na to. E di may address si nanay eh. Di pinadala. Tapos, tuwang-tuwa yung matanda. Kinabukasan, naka-receive ulit sila ng sulat, ang address kay God. Yung pala galing sa matanda. Sabi niya, talaga nagpapasalamat ako sa iyo, Lord. Kasi nawala yung 10,000 ko. Pero nagpapasalamat ako, malaking tulong na ito pang Noche Buena namin. Bumalik sa akin yung pera ko. Kaso ang problema, 8,000 lang. Siguro ngayon kinupit kang mga taga-post office. Sabi Pero alam niyo po ba yung principle doon? Minsan sana papasalamat, kinupit pa ng post office yung 2,000. Grabe si nanay, very, very, very natural. But now, alam niyo po ba yung inilalahad dito? Kapag meron kang pagmamahal, gano'n kadaling magbigay. Nagsama-sama yung mga taong yun. Nagsama-sama yung mga kakristyanuhan para, now, don't get me wrong, hindi po lahat na sinabi dito, lahat ng kanilang ari-arian. Yung mga willing lang pong magbigay. Yung mga taong lalong-lalo na yung mga may kakayanan. Hindi po lahat ng property nila ibinenta para lang ibigay sa loob sa church. Kasi kung mapapansin natin sa Acts chapter 12 verse 12, even si Mary, meron pa po silang bahay syempre. May kanya-kanya pa po silang bahay. So not literally, those who are willing, those na people na merong pagmamahal sa kanilang churchmate, yun yung willing na magbigay sa mga nangangailangan. So, kaiba po yan. Now, kaiba po yan si Ananias tapos si Sapphira. Si Ananias at si Sapphira, so magagum po yan, Anaspira. Siya na magagum na yan, tawag dito, iba po kanila kasi ang intensyon. Ibinenta nila yung kanilang ari-arian, pero kunwari, ibinigay nila lahat. Nagsinungaling po sila. Para Para mag-gain yung glory. Now, yung bait naman ni Ananias ni Sapphira, pero nagadan suduwa. Suduwang magagawin. Pag Anaspira talaga, nagagadan. Now, sabihin natin, yung moment na yon na lahat ng mga nangangailangan ay talagang nagkaroon. Ibig sabihin, as a church po, mga kapatid, this is a family. And I pray that those people na mayroong pangangailangan sa loob ng iglesia, mabigyan na masolusyonan. I pray kay God, na kung sino man ang mayroong kakayanan na magbigay. Kung tinutusok ka ni Lord, kung kinukonvict ka ni Lord na magbigay ka sa kapatid mong yan, magbigay ka. Kahit hindi mo na sabihin sa iba. Basta magbigay ka. Ganyan po ang pagmamahal na gusto ng Panginoon. Ipinagbili nila ang kanilang ari-arian at ang napagbili ay ipinamahagi sa bawat isa. Pagmamahalan. Mga kapatid, you can give without love. Sabihin natin, nag-a-announce ang ating pastor na mga kapatid, meron pong pangangailangan ng simbahan. Meron po tayong kailangang gawin, aksyonan, kung sino po ang willing na magbigay, willing. Pero particularly lang po yun sa loob ng simbahan. Hindi natin ipinagmamayabang pa sa labas na tayo ay nagbibigay, particularly sa loob lang po ng church. Now, makasupog kay pastor, makasupog kay leader, ibibigay ko yung pangalan ko doon. Ilalagay ko, ibibigay ako. Now, alam mo sa sarili mo kung napipilitan ka lang o hindi. Again, you can give without love. But you cannot love without give. Kasi the greatest act of love is giving.
When God so loved the world, He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Mas binibigyan ng priority, no, ang iglesia, because that is the family of God. So nagmamahalan. Now, bakit kasama po ito sa isang effective na church? Bakit po kasama ito sa isang mabungang church? Bakit? Totoo po ang sinabi ng Biblia. If you love one another, they will know that you are my disciple. Another testimony. Nagpapasalamat po ako kay Lord. Naalala ko noon yung invited ni Jake. Sino ba yon? Yung karelasyon ng aking pamangkin dati na sabi niya, isa pa po yung TL ni Sheila, kasi yung asawa niya. Sabi doon yung sa ni Jake, sabi doon nagpapasalamat daw yung babaeng yun kasi pagdating niya dito sa loob ng simbahan, very welcome. Nakikita yung pagmamahalan sa loob ng iglesia. Alam niyo mga kapatid, napakalaki po yung factor na kapag nakita ng ibang tao na ang iglesia nagmamahalan at kapag mayroong isang tao or mga baguhan, mga VIP na pumunta rito, mafe-feel nila yung family, yung welcome. At ganoon po yung nangyari sa invited ni Sheila noon. Kasi yung kanyang TL church shopping. I mean, sa Manila po sila. Christian sila. Dati nung tawag dito, dalaga pa. Hanggang sa syempre hinahanap-hanap ang word of God. Nag-try sila mag-church sa iba't ibang mga churches sa Legazpi. Ang napuntahan nila mga malalaking church. Walang fellowship. Pagkatapos ng service, uwian na. Pero noong pagpunta nila dito, sabi niya, nagpapasalamat daw po sila sa Panginoon. Bakit? Kasi na-feel nila yung pag-welcome sa kanila. Napakalaki pong halaga na ang mga kapatiran nagmamahalan. Bakit? Kasi makikita ng ibang tao na tayo ay totoong disipulo ni Kristo. Paano mo mahalin ang kapatid mo? Mga kapatid, sa loob ng isang pamilya, may bangayan. Totoo yan. Nag-aaraway-away ang mga magturugang sa ugasan. Ang music team, nag-aaway-away sa ugasan. Tama? Pero hindi mo maalis sa sarili natin na magkakapatid tayo at kahit anong mangyari, mamahalin at mamahalin mo pa rin yung kapatid mong yan. Kahit pasawayo niyan. Diba? Tandaan po natin, ito, very effective for me. And ganun na din yung sinasabi ko po sa inyo. Very effective para sa akin. Kahit ilang beses pang pagkakamali ng kapatid ang ginawa niyo sa iyo, umanap ka ng isang paraan para mahalin mo siya. Lahat tayo may pagkakamali. Lahat tayo may pagkukulang. Pero kailangan natin magmahalan kasi iisang lang tayo. Pagdating natin sa langit, kumain natin ang ating mga kapatid. Wala doon si Sheila May para magsabi ng gano'n. Pero magkakapatid po tayo doon. So kailangan may paramdam natin, tandaan natin, lahat tayo may kanya-kanyang pinaglalaban sa buhay, may kanya-kanya tayong problema sa buhay, meron kanya-kanya tayong kahinaan, meron kanya-kanya tayong mga kasalanan, pero wag natin alisin sa isip natin na tayong lahat ay magkakapatid at kailangan natin magmahalan. And that factor is malaking ang bagpo iyan para magkaroon ng isang mabungang iglesia. Kapag ang isang iglesia hindi nagmamahalan, hindi po yan magbubunga. Bakit? Kasi imbis na magdiligan, imbis na mag-encourage to one another, nagbabangayan. Nagsisiraan, nagkakagatan. So, love one another. Mahalin mo ang iyong kapatid. So, sabihan mo muna yung katabi mo na mahal kita ulit, kapatid. Ayan. So, pangatlo, sabi dito, ano ba yung mga kalikasan ng mabungang sila ay nagpapatuloy. Wow. Ito, kinagandahan ito Sila po ay nagpapatuloy. Sabi ko, ano ba kasi ang topic ko talaga dyan, ang points ko dyan is consistent. Nahihirapan ako magtagalog ng consistent, but praise God, yun, nagpapatuloy. So, sabi ko, dapat simple lang, So sila ay nagpapatuloy. Tingnan natin, basahin natin ang ating Biblia sa Gawa, chapter 2, verse 46. Ito ano yung unang word? Ano yung unang word na dyan?
Araw-araw. Wow! Hindi siya every Sunday. Araw-araw sila nagkakatipon sa templo. Ano ba yan? Sabi ka mga magurang ka mga non-Christian. Ano nga yan? Martes nga yan. May ano ka mo? May prayer meeting kayo. Pag Miyerkules, kung minsan, may mga practice pa kayong mga nalalaman kayong practice. May discipleship class kayo kapag Huwebes. Kapag Biyernes, kung ano-ano pa man. Sabado, may mission, may practice. Linggo, ano na yan? Malampas ka na ngayon sa langit. Pero alam niyo mga kapatid, araw-araw sila oh. Araw-araw sila. Huwag ninyo sanang huwag niyo sanang tawag dito, kasawaan ang pandok ang kataning mo, Huwag mo sanang kasawaan ang mukha ng kadakadami mo. Kasi bakit? Kasi kailangan mo maging consistent. Kailangan mong magpatuloy. Sila'y nagkakatipon sa templo, nagpira-piraso ng tinapay sa kanilang mga tanan. Take note, Sila po yung nagkakatipon sa templo. Pag sinabi kasi natin consistent, hindi lang po ningas kugon. Ang ningas kugon, kapag pag niningasan mo ang kugon, mamaya mawawala na po yan. Ibig sabihin, halimbawa, I dedicate myself na magpagamit kay Lord. Minsan natutuwa tayo, minsan pinagpapasalamat pa po natin sa testimony, kapag prayer meeting na nagpagamit ako, magsisimula na ako ngayong 2024 magbasa ng salita ng Panginoon. Magsisimula ako, babasahin ko ang buong libro, buong Bible from Genesis to Revelation. Pagdating sa Leviticus na wara. Pagdating sa Leviticus, pagdating sa Numbers na ugak na. Hindi siya nagpatuloy. Hindi siya naging consistent. Magpapagamit ako kay Lord. Magde-devotion ako. Pupunuin ko ang aking mga notebook ng devotion. Sa umpisa, ang ganda. Pagdating ng mga napirot-pirot na, wala. Nagpagamit kay Lord every Sunday, every prayer meeting, every discipleship class, pupunta ako, mag-a-attend ako. After 1 week, napagod sa trabaho, napirot, di na naka-attend. Hindi naging consistent. Hindi nagpapatuloy. Isa pong factor, kapag ang isang iglesia ay maging mabunga, kailangan nagpapatuloy. Kaya nga laging encouragement sa atin, magpatuloy ka lang kapatid. Kahit ano man ang mga problema pinagdaraanan mo, kahit iugakan ka minsan mag-church, kahit na nag-iwal ka mukhang agom nindo, magpatuloy ka, mag-attend ng Manggilyon ka mo. Kung di siya mag-attend, di da eh. Di ba mali mo? Nag-iwal ka mo mag-agom. Pag-abot mo sa church, di ba? Nagsimba kayo, kahit hindi kayo nagpapansinan, tapos sasabihin ni pastor, sabihin mo katabi mo, I love you. Di ayos na kayo. Totoo yan. Very, alam nyo, minsan, oo nga. Oo nga daw, sabi ni Bro David, Di ba? Ibig sabihin, kailangan consistent, magpatuloy. Isipin mo, araw-araw sila. Sabi doon, sige, basahin nga ulit natin sa verse. Sige, very practical po yun eh. Nagkakatipon sila sa templo. Now, consistent po sila. Nagpapatuloy po sila sa gawain sa loob ng simbahan. Pero hindi po natatapos ang gawain sa loob ng simbahan. Nagpipira-piraso sila ng tinapay sa kanilang mga tahanan. Meron pa rin extended church sa kanilang mga bahay. Mga kapatid, it is a challenge. Alam nyo, mga kapatid, noong una nating mga, ang daming mga extended church. Sa ang tambayan, kahit doon tayo kay ganito, kay kapatid, doon tayo kay ganito, extended church. Araw-araw po yan. Ang bisita, 3 araw lang. Pero sila araw-araw, bisita. Bakit? Kasi family na po sila. Pero wag naman sanang, na pirming niyaon duman na aga, ibig sabihin, may sarili ka man na pamilya, pero spiritual family, pamahapangod to, pamangkin niya, doon ba nakakaon, Na di na kaya. Now, nakipaglipin. Ibig sabihin, extended church. Now, the challenge is, para magkaroon tayo ng mabungang iglesia, kailangan nagpapatuloy tayo. Consistent tayo sa discipleship, consistent tayo dapat sa fellowship. Diba? Kung ang fellowship ng mga WOP, Ironman, ng youth is once a month, dapat consistent, patuloy ang fellowship para maging mabunga. Kasi hindi mo naman
kapag ang tinanim mo, sa rumbisis mo lang diniligan, dahil man yan mabubuhay. Kailangan maging consistent ka magdilig dyan para magkaroon yan ng bunga. Maging consistent. And another thing, hindi lang natatapos sa loob ng simbahan. Kailangan maging extended church din ang iyong tahanan. Bukas ang iyong tahanan sa gawain para sa ating Panginoon. Sabi doon, nagpira-piraso sila ng tinapay sa kanilang mga tahanan. And again, it is not a literally na Lord's Supper. Talagang pagsasalo-salo lang po talaga yan. Kaya nga kung extended church ang bahay ninyo, kailangan laging may pagkain. Kailangan laging may yan. Now, kidding aside, kailangan po talaga yan. So, hindi yung pagkain, pero yung pagiging open ang bahay ninyo sa kapatiran. Sabi dito, masaya. Wag yung, na naman ngayon, kapatid. Na naman ngayon. So, umpisa, ay kapatid, ay bro, sis, kamusta na? Pag abot-abot kang sarong simana, oral daw. Sabi ni Pastor, oral daw eh. Dapat, oral daw, pagdating ng oral daw, marusdot na, So, may malinis na kalooban. Now, again, kapag kailangan natin merong malinis na kalooban. Kailangan yung sincere, kailangan yung, tawag dito, wala kang kaalitan. Kaya nga, advice ng Biblia, kapag mag-o-offer ka kay Lord, at naramdaman mong may sama ng loob sa iyo, ang iyong kapatid, iwan mo ang iyong offer, pumunta ka, makipag-reconcile ka, saka ka bumalik para maging katanggap-tanggap at talagang may malinis ka na kalooban. Diba? Clean conscience yung iyong pagpupuri at pagpapahandog mo sa ating Panginoon. Sa verse 47, nagpupuri sila sa Diyos at kinalulugdan ng lahat ng tao. Now, ang sarap, Extended church, nagwo-worship sila at isa pa sa kinagandahan, ito kapag once na dedicated ang isang Kristiyano sa salita ng Panginoon, sa fellowship, sa prayer, tapos nagmamahala ng mga magkakapatiran, nagsasama-sama, extended, nagpapatuloy, tapos masaya at malinis ang kalooban, nagpupuri sila sa Diyos, kinalulugdan po sila ng lahat ng tao. And that is why ang result sa bawat araw dinaragdag sa kanila ng Panginoon ang mga inililigtas. At diyan na nagsimula yung bunga. Hindi si bro, hindi si pastor, hindi si sis ang nagdadagdag ng mga naligtas sa church. Sino? Ang Panginoon. Ang Panginoon ang nagdaragdag. And that is how tayo maging effective or maging mabungang simbahan. Pagmamahalan, maging dedikado, dedikasyon, di ba? Devoted sa salita ng Panginoon, magmahalan at maging consistent. Kung nag-attend ka ngayon, kung sinasabi mo na talagang hindi na ako malilate, consistent. Di ba? Consistent dapat. Diba? Kailangan 20 minutes before the service, consistent. Consistent sa pag-serve kay Lord, consistent sa pag-fellowship, consistent lahat. Ito ang pangako sa atin ng Panginoon, mga kapatid. Kapag nangyari ang bagay na yan sa loob ng iglesia, at ang lahat isa sa atin ay nag-serve to one another and love to one another, idadagdag ng Diyos ang mga naligtas sa loob ng iglesyang ito. Na-experience na natin ito noon Na-experience na natin ito nung tayo ay bago pa sa pananampalataya. Now, kung ano man ang naging cause kung bakit hindi natin ito nahahadlangan yung mga ganitong bagay, mga ganitong gawain, mga basic principle ng Panginoon, ng isang church, kailangan na nating i-confess yan sa ating Panginoon. Kailangan na nating ihingi ng tawad yan at magpatulong sa ating Panginoon. Now, to conclude this, again, sabi doon, para magkaroon ng mabungang church, dapat may dedikasyon,
Kailangan ng church dedicated sa Word of God, sa fellowship, sa worship, and sa prayer, most importantly. Nagmamahalan dapat ang bawat isa, and dapat nagpapatuloy, consistent. Hindi lang isang araw, hindi lang 2 araw, consistent dapat. Now, gusto ko pong i-quote sa inyo itong sinabi ni Parang George Barna. Parang George Barna, ang kanyang libro is The Habits of Highly Effective Churches. The habits, Kaya nga, habits of effective churches. Sabi niya dito, churches, 'di ba? Sabi dito, yung dinescribe niya yung highly effective churches, ganito siya. Highly effective churches, where the people are implementing Christianity more and more deeply. Now, ini-implement ang Christianity more and more. Kaya nga dapat maging dedicated sa Word of God, fellowship, and prayer. More and more deeply, both on corporate and individual levels. Ibig sabihin, katulad ng sinabi ko kanina, hindi lang sa simbahan, kundi sa personal din ninyong mga tahanan. They are people who truly worship God on regular basis. Araw-araw, kahit whether you eat or you drink or whatever you do it for the glory of God. They are people who are consistent introducing non-Christian to Christ. Kailangan nagpapatuloy sa gawain sa Panginoon. They are learning, applying principles and truth of the Christian faith to their lives. But hindi lang sila natututo, kundi ina-apply pa rin nila sa kanilang sarili. They are developing significant relationship with other believers, nagmamahalan, mayroong relasyon sa bawat isa, encouraging, holding each other accountable. They are joyfully contribute their material possession. Kailangan pag magbibigay sa Panginoon, sa church, particularly, kailangan joyfully. Diba? Joyfully contributes their material possession to ministries and individuals in need. Hindi lang sa ministry, kundi sa mga kapatiran pang nangangailangan. For the glory of God. Para sa kailulugan ng Panginoon. And they devote their time and energy to helping disadvantaged people. Cumulatively, these behaviors represent the church in its fullest manifestation. Heirs of God Christian Ministry, I pray na maging mabungang iglesia ang church na ini. Where people are devoted to the Word of God, devoted to Christ, devoted sa fellowship, devoted sa prayer. They love each and every one, binibigay ang material possession to those who in needs and to the ministries, and they consistently praying, nagpapatuloy sila sa kung ano ang ginagawa nila para sa ating Panginoon. Sana mga kapatid, matagpuan tayo ng ating Panginoon. Hanapan man niya tayo, hindi man tayo yung nabadahon, at least tayo yung mabunga. Kahit kaunti man ang dahon natin, sana makita sa atin ng Panginoon na ang Heirs of God Christian Ministry ay isang mabungang iglesia. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Who is our promise keeper? Walang iba kundi ang Diyos. Walang iba kundi ang Diyos. Kailangan sila po muna ay maialay sa Diyos. Kailangan matanggap po nila ang blessings ng Diyos. As children go older, marami po ang sa kanila ay nag-e-impluwensya. Kailangan munang Diyos muna ang mag-impluwensya sa kanila.